Hello, hello, hello everyone. Good morning. Mama Che is back again sa ating garden. It is the 2nd of November today and the temperature outside right now is 4 degrees Celsius. So medyo malamig siya ngayon. Mag-ikot tayo kung ano na ba yung sa garden natin. Naglinis ako ng sa loob ng greenhouse ko. I think that was in Wednesday. Kasama ko ngayon dito yung aking bunso, ayan si Victoria. Si Alicia nasa loob ng bahay, ayaw niyang lumabas. Maraming mga tanim akong tinanggal na doon sa aking loob ng aking greenhouse. And may mga tanim pa ding natitira. And we'll see kung hanggang kailan sila mag-survive. May tanim din akong tirang garlic. Actually, pakita ko muna sa inyo. May nabili kasi akong garlic sa store. Ito siya. Galing sa Spain to siya. So, naging curious ako na itanim ito siya. And ito yung own seeds ko. Ayan. Yung kulay nila is magkaiba. May pagka dark brown to siya at ito siya is light yellow. So, magtanim ako dito para may 3 variety na garlic sa garden ko. Tanim ko to sila sa pot. So, maghanap ako ng doon na pagtaniman nila. Yun ang isa kong purpose na gagawin sa garden, magtanim ng garlic. Maganda yung panahon ngayon, may araw pero malamig siya. So ayan, nakalabas na yung ibang mga pot dito, mga empty na yan sila. Mga dating may mga tanim na dito, yung eggplant, yung salad, ayan. Meron pa rin 3 malalaking bucket. I think nag-frozen sila kagabi. Tingnan niyo yung soil. Pag nagputi-puti yung mga yan, nagpo-frozen yan. Yan, nag-light frozen ata kagabi. So, hahanap muna ako ng paglalagyan dito. Ito siya, empty to siya, pero sa strawberry yan siya. Tingnan yung mga tanim ko na garlic, Ayan. Mas early nag-sprout yung own seeds ko to sila. For many years, I think 4 years na ata. So, nag-sprout na sila. It means na maglagay na ako ng dito. Magmo-mulch ako dito para makover sila. So, isa yan sa mga gagawin ko for today. Ayan, makikita mo talaga na ito sila. Kasi yung mga terador, yung mga malalaking garlic, supposed to be, nasa gitna sila. And wala pang lumalabas. And yung the rest is, dito, terador na to sila. We will see kung hanggang kailan sila lalabas. Mas mabilis mag-sprout yung own seeds ko na ganito siya. Ito yung form niya sa own seeds ko. So, may empty spot ako dito na pot. Siguro dyan ko sila itatanim. Itong mga to, the rest. Itatanim ko muna yan sila. Mag-ikot-ikot muna tayo sa garden bago ako magtanim. So, I still have celery here. I think I only have 1, 2, 3, 4 celery plants left. Yan. Sang lalabong nila, no? Nilagyan ko sila ng tali ng ganito para hindi mag-drop at makaviran yung aking Brussels sprout. Pag matanggal ko na to sila, maraming airflow na yan sila. Maliliit kasi sila, kaya nilagyan ko sila ng PC ang ganito para hindi makaviran sa celery. Looking good na yung aking mga Brussels sprout. Yan, yung mga bunga nila, diba? Ang gaganda. Yan yung aking heart cabbage, andito banda. May slugs talagang nag-a-atake dito. Hindi ko na sila tinatanggal, hinahayaan ko na sila. Yan, may mga seeds actually, nakikita nyo yan. Mga seeds to na tinapon ko dito. Pala ko kasi sana is gawin silang cover crop. Kasi itong mga seeds na yan, sila yung nagbibigay ng mga nutrients sa mga roots nila, sa nuts nila. Kasi ayokong masyadong empty to sila na walang nilalagyan na cover crops. Otherwise, magiging dry, sobrang dry yung soil ko. Kaya nag-try akong magtanim ng mga covering crops, covering seeds, ganon. Dito din banda, may mga tinanim din ako dyan. So, yung mga kale ko, ang lalaki na nila. Mahaba na sa mga anak ko. Gaganda nila, green. Tsaka yung purple or red. Yan, ang ganda nila. Mas lalo to silang tatamis pag frozen dito. Lalamig, lalong tumatamis yung mga yan. Yung mga heart cabbage ko sa loob ng greenhouse, nilabas ko na sila. Kasi nagpo-form na siya, nakakapag-survive to sila ng malamig, kaya okay lang to sila dito sa labas. Dito naman sa aking tomato crops, naglagay din ako ng covering crops dito. Kalimutan ko kung ano yung pangalan. I think yung red na maliliit na nailagay ko na lang later kung anong itsura neto. Ayan, so marami sila dyan. Tinapon ko lang. Good nitrogen tong mga tanim na to. Kasi next year, dito ko din itatanim ulit yung aking mga tomato. I still have more salad here. Green salads. And I still have spinach here. Kasi ito? I have gulgol. Pero ginhagulol ko. Yeah. Naghahanap na siya ng carrots.
Every time talaga pag makalabas to sa garden, naghahanap ng carrots. So, hanapan ko muna to siya ng carrots para maging quiet sila. You wanna try? Which one? You can also pick some there. Here, this one. Oh. I can eat it. Wow! That's a big one. Eet meer, eet meer. Hey, din nok. Oh, nee. So, that's enough na. Only 3 for now. Only 3 for now. Parang nag-enjoy ata siyang mamitas ng carrots. Let's wash this one first. Carrots na Victoria. Kakain daw muna siya. Here. Oh! Uh-oh. Get it? So, are you happy now? Yeah, they're okay. Ska wash again? Yeah. Hugasan daw ulit. Here. So, naputol yung ating pagtutur sa garden. Kaya, continue na tayo. And dito naman banda, empty to sila. Ewan ko kung anong bala ko dito. I think I will put some covering crops then. We will see. And I still have beetroots. And may ayan oh, ewan ko kung makakain ba yan sila. Pero hindi namin kinakain yan kasi natatakot kami. Kasi may mga mushroom na poisonous. Ayan, may dalawang klase ng mushroom. Yan siya yung brown at saka yung isa yung white. May actually light brown pa dito eh. Ewan ko ba kung saan banda ko yung nakikita. Pero hindi kami kumukuha. Yung aking mga beetroots doon, no, lumalaki na sila and I need to harvest them before masira yung mga yan kasi hindi nila kaya yung frozen. I still haven't planted some strawberry in this raised bed. Kukuha pa ako doon. Naging busy na kasi si Mama Che. And yung banda dito nilinis ko na din yung aking beans. Tinanggal ko na sila lahat at ni-save ko na yung mga seeds ko doon. Dami kong na-save na dwarf French beans. Yung para pa sa pag kidney beans. Super happy. And bala kong gumawa ng isang raised bed para talaga sa dwarf French beans. And pasok tayo sa loob ng aking greenhouse. Wala na masyadong tanim dito. Ayan. So, they have enough space na talaga. Yung dito, peas ko, tinanggal ko na sila kasi dami na kasing powdery mildew. Pero may isa dito na nag-survive. Ito siya. So, I try hayaan dyan and hoping na lalaki yung mga yan. Just leave it there. And meron ba din dito banda, oh. Yung iba na nakapag-survive, ayan. Yung aking mga dwarf French beans na tinanim ko nung September, ito na sila ngayon. And I'm not sure really kung makapagbunga pa ba to sila. Yung mga pak choy ko rin dito, wala na rin sila. Covering crops din yung mga yan. Seeds, so late ko na sila natanim yan, kaya hindi pa sila naglabasan. And dito banda, matamis yung, ano to siya, strawberry tomato, matamis to sila. Yan, nakapag-harvest ako dito ng dalawa, kinain ko nung nagtatrabaho ako dito, naglilinis. And ito yung mga ibang peas ko. So nag-spray ako dito. I think that was also on Wednesday. Kaya maganda yung mga dahon nila. And may mga tomato pa dito. Nag-topping na ako dito sa kanila para matulungan tong mga maliliit na lumaki and hoping na makapag-survive sila kahit papaano. And we will see. Experiment lang to kung hanggang kailan sila makapag-survive. Kung hanggang November or December inside the greenhouse para next year alam ko na. Yan, may mga carrots pa dito nakita ni Victoria. May carrots daw. Hindi ko to spacing eh. Hinayaan ko lang to dito. So, yeah. And ito yung isang beans din. Medyo mas malaki to sila compared doon banda. Kasi yung banda kasi is nakaviran sila ng pak choy, ng peas, so walang enough sunlight. Pero ito sila dito kasi sila sa harap so kuhang-kuha nila yung araw. Kaya maganda sila at namulaklak na sila. So looking forward na sa bunga dyan. O diba, ang laki nila. May dyan, 5 tanim. So lahat nag-germinate. Own seeds ko din yan. Yung pala sa ito pala yung seeds na tinanim ko doon sa aking tomato raised bed. Yung nakalimutan kong pangalan. Hindi ko alam kung ano to sa English, iba kasing lingwahe ang nakasulat dito eh. Hindi ko din mabasa. German siya. Zeagut Stick Stoff Samla. Very good daw siya sa nutrients char. Parang nakaintindi, no? Anyway, ito yung aking malunggay. May 2 basil dito at dito banda. And yeah, I will try to leave them here like this. Baka next year,
ano sila tutubo. Pero I think maybe ika-cover ko siguro sila para hindi masyado masira yung stem nila. And dito banda, look yung aking carrots, hindi sila maganda. Ayan. Yung iba namamatay. Pangit yung result. Pero may isa na maganda yung sa ilalim. So, hayaan ko lang yan dyan. Sila dito. May sila. Aphids, ganun Kaya nasisira sila. Ditong banda lang yung affected. Pero, buti naman yung isa doon, hindi. And ito yung aking snap peas or snow peas na mulaklak na sila. Ayan. So, hoping na makakita ako ng bunga dito para makain ng aking mga anak or ipanghalo ko sila sa pansit. Masarap to sila sa gawing pansit. Ay, may bunga na maliliit, Ayan. This is peas langga, snap peas. Ayan pa, Nagkakaano din to sila, nagkaka-powdery mildew, pero naagapan ko sila, nag-spray ako at tinanggal ko yung mga most affected na dahon sa baba. And usually kasi pag powdery mildew, umakyat yan sila pataas So, yeah, we'll see kung hanggang kailan to sila magsusurvive. Marami na silang bulaklak, Ang ganda na nilang tingnan. So, looking promising to sila. Ito yung aking Roma tomato, napakaliit at may mga malalaking bunga. Ayan, Hayaan ko lang yan dyan. So, ito na yung natitirang tanim ko sa loob ng aking greenhouse. Dwarf French beans, may carrots doon, tomato and spinach. Hindi maganda. Nag-bolting na siya, nag-flowering. And may isa pang peas doon, tomato, beans, peas. So usually, yun lang talaga. Peas, beans, tsaka and tomato and carrots. Yung malunggay na yan. Mayroon din akong malunggay dito banda sa loob. Nagkakaano sila ng mulaklak sila. New growth sila Hinahayaan ko lang dyan. So yeah, ito lang yung sa loob ng aking greenhouse. Kaya at ako'y lalabas na at itatanim ko na yung aking natitirang mga garlic. At maglagay din ako ng cover dito sa aking garlic raised beds. Tatanim ko lang sila dito ng mga deep 3 inches na isa. Yeah, 2, 3, 4. Stand up. Are you okay, Vicky? So, ang pagtanim ng garlic is ito siya sa ilalim, tsaka ito yung pointed up sa taas. Ganun lang. Ganun na yung madaling pagtatanim ng ating mga garlic. So, madali lang to sila itanim. Matagal nga lang yung paghihintay. Aabuti ng 6 to 8 months dito sa amin. Malamig kasi Isa, 2, 3, 4, 5. At pinipili ko din yung mga malalaking cloves. Kasi pag malaki yung itatanim muna cloves, malaking tendency na malaki din yung harvest natin. Yan. Kasi nung first na tanim ko, buong garlic tinanim ko. Hindi ko pa alam dati na yung maliliit pala ay maliit din yung harvest. Kaya pala nung first harvest ko, ang isip ko, ba't ang liliit nila? Kaya yun pala. Kasi yung sa gitna ng garlic, pag tinanggal mo yun, maliliit na yun sila. So may natira pa akong 6. Siguro ilagay ko dito sa kabila. May 2 nakasali dito. Kasi nung nagtanim ako dun sa kabila, nawalan ako ng I think 4 na garlic yung own seeds ko. Kasi nilaro kasi ni Alicia. Kaya nung nakita ko, sabi ko itatanim ko din yun. Ayan. See, Mama is planting garlic. So we have more garlic next year. Dry de. Yeah. Ayan. So, ito yung gagamitin ko pang cover, straw, sa aking mga garlic. Kaya, lagay na natin sila.
Tatanggalin ko muna yung mga damo-damo dyan banda. Careful ako kasi baka matanggal ko din yan. Daddy. Yay! High five! Chuck for help. Thank you for help, Victoria. You're so good, Victoria. Yeah. Thank you for helping. Thank you for helping Mama. Natapos na namin lagyan ni Victoria ng straw yung aming garlic raised bed. Ready na to sila. And then next year, maybe around early or mid spring, tatanggalin ko yung mga straw at maglagay ako ng compost, the soil. Yung own compost ko doon. For sure, ready na yun next year. So, ready na yung aking Victoria doon. Nagtatanong siya na next daw, ito daw. Akala niya lalagyan din namin to ng straw. Sabi ko, hindi, tataniman namin yan ng strawberry. Punta tayo dito banda. At ako'y, may pot ako dito. Ito yung mga tanim ng mga bata last year. Hindi to sila nagbunga. Unfortunately, ewan ko kung bakit. Tatanim ko sila doon. Let's see, I will see kung how many plant andito sa loob. Parang dito banda medyo marami sila dyan. Kaya isiparate ko yan mga yan sila. Tapos itatanim ko doon. Let's try this one kung ilang bang tanim na andito. Isa lang yung tinanim ko last year, this year. Pero baka dumami sila ba? Na isang maliit dito. Ayan. Bila. Tanim na to siya. Healthy yung roots na yun. Bila pasabay. Bila. Yeah. So, isang tanim lang to siya. Nung tiningnan ko. Nang hawakan ko sa ilalim. So, buo to siya itatanim ko. And then Yung pagtanim ng strawberry na ganito, hindi to sila dapat itanim sa deep talaga. Dapat ito siya yung crown nila. Dapat nakalabas yan sila. Otherwise, mabubulok yan sila at masisira. And yung isang pot. May mga side din mga tanim dito. also So, and ito na lang siguro yung also there. gagamitin ko sa pagtanim sa iba. Wow. May roots na kasi Mga ano to sila, mga runners. Pipili lang ako dito ng mga healthy. Ito din siya, runners. So right now may 3. Yes. No? And ito yung pang-4. Mama. So, ayan, natanim ko na lahat yung mga strawberries. 16 lahat dito. I thought makapagtanim ako ng 25, but then, nung naitanim ko na yung medyo malaki, pakadikit nila pag magtanim ako ng 25 pieces dito. Kaya nag-down ako to 16 na pieces. So, may 16 na strawberry dito banda. Yan, yung ibang maliliit na dyan. Later ko na to sila lalagyan ng straw, maybe around December pag mag-frozen na sila. But for now, I just leave it like there para hindi sila masyadong wet pag lalagyan ko ng ng straw. So, kasi kailangan ko silang mag-strong muna na yung roots nila dyan sa ilalim. And bala ko in the future, maggagawa na naman ng bagong raised bed. Yung aking mini greenhouse dyan, tinanggal ko na yung cover para hindi masira. Ililipat ko yan banda doon sa likuran. And gagawa ako ng isa pang malaking raised bed dito, katulad dyan. And gagawa din ako ng isang raised bed dito na mahaba din. Maybe something like that, or baka dalawa na 260 to 60 plus 120 centimeters. So we will see. But for sure ako doon nagagawa ako ng 360 centimeter dyan.
So, ayun, natapos din ako sa trabaho kahit na andito yung aking bunso. Pero in fairness, tinulungan niya akong maglagay doon ng straw. Ang bilis niya. Sabi niya, magaling daw siya, malakas daw siya kasi nabuhat daw niya. Hindi naman mabigat yung straw. Nainitan na siya, oh. Tinatanggalan niya. So, yeah, happy ako na may progress ako dito. Yan. Yung strawberry na raised bed namin. Nakapagtanim na din ako. And mostly yung lilinisin for autumn season is nalinis ko na sila. Nag-pruning na ako mostly sa mga tanim. Natanggal ko na yung mga dapat tanggalin na doon sa greenhouse. Yeah. Ayan, wala na masyadong gawain dito sa labas ng natin garden. So medyo peaceful na siya. Hindi na masyado busy. Na lang, titingin-tingin na lang pag may kailangan mag-weeding, ganon. And yeah, I think ganon lang talaga. Wala akong masyadong tanim pag sa winter. Ito lang yung Brussels sprouts ko. Yung pang winter crops, saka yung kale doon banda. And ewan ko kung makapag-survive to sila. Siguro mga spring next year, baka saka to sila lalaki. But we will see. We will see. Ito nga pala yung ko, cherry radish. Tinanggal ko na sila at nihang ko dito para mag-dry. Ida-dry ko sana sila para maka-harvest ng seeds. Ayan, oh. May na-harvest na akong seeds. Ito yung sa loob nila. So, dito ko lang sila sa labas pinadry. Ayan, oh, may seeds siya. Walang masyadong seeds sa loob. Konti lang talaga yung laman nila. Ayan, oh. So, may dalawa na yan dyan. Ayan. So, I guess that's all for today's video. Yun lang yung mga gawain ko dito. Wala masyado. Siguro next year, baka next year na ako magsisimula gagawa ng mga raised beds. We will see. Magiging busy ako next year. So, tingnan ko lang kung hanggang kailan ko itong magagawa. Anyway, that's all for today's video. And magpasalamat ako kay Victoria, tinulungan niya ako. That's all for today's video, everyone. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.